Reverendo Monsignor Rolando de la Cruz, ang rektor ng katedral, mga kapatid na pari at diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Sa paggunita natin ngayon ng huling hapunan ng Panginoon, sinisimulan natin ang 3 araw na pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang ito pag-alaala ng mga nangyari sa nakaraan. Ito ay pagpasok sa misteryo ng ating pananampalataya. Hindi lamang tayo nagbabalik tanaw, tayo ay nagbabalik loob at nagbubukas ng ating mga sarili sa kaligtasan at pag-asang handog sa atin ng Diyos, bunga ng Kanyang pag-aalay ng sarili sa huling hapunan at sa banal na krus. Inaanyayahan ko kayong lahat na manatili tayo kay Jesus, lalo na sa mga mahal na araw na ito. Pagnilayan at pakinggan nating mabuti ang salita ng Diyos na nagbibigay ng liwanag sa atin upang maunawaan natin kahit sa simpleng paraan ang napakalalim na pag-ibig at katapatan sa atin ng Diyos. Makilahok tayo ng buong puso sa liturhiya at mga pagdiriwang upang maramdaman natin na sa gitna ng mga pagsubok at krisis na ating pinagdadaanan sa mga panahong ito, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Sa mga ordinaryong tanda at gawain, ipinapakita niya ang kanyang pag-aalay ng sarili, paglilingkod at pangangalaga sa atin. Sa mga pagbasa, inilahad sa atin ang konteksto at kwento ng huling hapunan ni Jesus. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ipinaliwanag niya kung ano ang pamana ng Eucharistia na tinanggap niya sa Panginoon. Ibinahagi niya kung ano ang ginawa ni Jesus noong gabing ipinagkanulo siya, kung paanong dinampot ni Jesus ang tinapay, itinaas ang kalis, sinambit ang mga salitang hanggang ngayon ay inuulit natin ng may buong pagmamahal at pagtitiwala. Ang huling hapunan ni Jesus ay paggunita rin ng Paskwa ng mga Hudyo. Ito ang panahon ng kanilang pagpapasalamat sa pagliligtas ng Diyos sa kanila sa Ehipto. Sa huling hapunan na ito, hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad at binigyan ng bagong utos na magmahalan sila katulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Hugasan ang paa ng isa't isa, katulad ng paghugas na ginawa niya sa kanilang mga paa. Ang misa natin ngayong gabi ay napakayaman sa aral at gabay sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano sa mga panahong ito. Huwag lang tayong manood o magpadala sa agos.
Makilahok tayo, magnilay tayo at magdasal ng taimtim. Tanungin ang ating mga sarili, ano ang sinasabi sa akin ni Jesus ngayon? Ano ang tinuturo niya sa ating lahat ngayon? Sa ilang sandali, huhugasan natin ang mga paa ng ilang formators of the Word and Sacraments. Sila ay mga katekista, tagahubog, tagapagturo at tagapagpahayag ng salita ng Diyos at mga sakramentong nagpapayabong ng ating pananampalataya. Salamat sa mga lingkod na kagaya nila. Ang mga bata at mga kabataan ay natuturuan at nagagabayan sa kanilang pagkilala, pagmamahal at pagsunod kay Jesus. Si Father Carlo ay direktor ng ating catechetical ministry. Sister Lacis, isang Mexicana, ay masipag na madre na umiikot sa mga bahay-bahay upang mag-Bible study. Gayon din ang paglilingkod ni Sister Isa sa Lectio Divina Group ng kanilang parokya. Si Miss Glyza ay youth catechist. Si Mr. Jomer ay adult catechist. Si Miss Rosalina ay lektor. Si Miss Nessie ay BEC leader. Si Mr. Jan at Mr. Arun ay lay preacher at Catholic blogger. Si Mr. Xavier ay theology professor. Si Brother Noe ay Catholic apologist. Si Mrs. Angela ay isang ina na siyang unang katekista ng kanyang mga anak. Sila ang hugasan natin ng paa, ngunit sila'y mga kinatawan lamang. Tayong lahat ay tinatawag ni Jesus na maging lingkod din ng salita at mga sakramento. Ito ang hamon ng gabing ito. Paano natin isasabuhay ang turo at halimbawa ni Jesus? Paano tayo magpapakumbaba, tatalikuran ang pagmamataas, yuyuko para hugasan ang paa ng nangangailangan? Ang kaguluhang nangyayari sa mundo natin ngayon ay nag-uugat sa kawalan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang nangingibabaw ay pagmamataas, pagmamalupit, kawalan ng paggalang sa isa't isa. Sa halip na humanap ng paraan upang makausap at maunawaan ng iba, ang hinahanap ay ang mga paraan paano sila dudurugin at buburahin sa mapa. Tayong lahat nawa ay maging instrumento ng mabuting balita, maging tulay ng awat habag, maging liwanag sa mundong nababalot ng kadiliman at karahasan. Ang sandata natin ay hindi armas na pumapatay. Ang hawak natin ay ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay.
ang salita ng Diyos na nagpakababa at naging tao upang turuan tayo paano maging tao at makipagkapwa-tao. Sa gabing ito, na ginugunitan natin ang huling hapunan at huling gabi ni Jesus bago siya pumunta sa hardin, ipagkanulo ng kanyang mga kaibigan, hulihin at pahirapan, manalangin tayo na manatili tayong tapat sa Kanya, natutularan natin siya sa Kanyang pag-ibig hanggang wakas, sa Kanyang paglilingkod at pag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan. Samahan natin si Jesus sa pagtatanod natin ngayong gabi. Samahan natin si Jesus sa Kanyang paglalakbay patungong Kalbaryo. Samahan natin si Jesus sa Kanyang muling pagkabuhay. Amen.